Ikalawang kabanata na Ikaldat ni San Pedro. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na mga agpapasok sa lihim ng mga makapapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na mga agtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalaan ng masama ang daan ng katotohanan. At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo na ang hatol nga sa kanila ng una ay hindi nagluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kalaliman upang ilaan sa paghuhukom. At ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad, datapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran sama ng ibang pito pa, noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na pinapaging abo nang maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama. At iniligtas ang matuwid na si Lot, mahapi sa mahalay na pamumuhay ng masasama. Sapagkat ang matuwid na ito na namamayang kasama nila ay lubhang nahapis araw-araw ang kaniyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Datapot lalong-lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman sa masamang pita ng karumihan at nangapopoot sa pagkasakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban, sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagtataglay ng pagmay alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Datapwat ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman, ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. Na nangagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama, palibhasa'y inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw, mga dungis at kapintasan na nagpapakalaya sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nangakikipagpiging sa inyo. Na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Na pagkaalis sa daang matuwid ay nangaligaw sila, palibhasa'y nagsisunod sa daan ni Balaam, na anak ni Beor, na nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama. Datapot siya'y sinasaway dahil sa kanyang sariling pagsalangsang, na isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaululan ng propeta. Ang mga ito'y mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila'y itinaan ang kapusikitan ng kadiliman. Sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masangpita ng laman, sa pamamagitan ng kalibugan, doon sa nagsisitaka sa nangamumuhay sa kamalian. Na pinangangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaiman ay naging alipin din naman niyaon. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan,
sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig miyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan.